Alright! Isang maganda at mapagpalang araw sa ating lahat mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa mga sulok tayo ng ating mundo, sana ay nasa mabuti tayo, nakalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Ito po si Sir Evan mga kababayan at welcome back dito sa ating YouTube channel. Okay, so mga kababayan ko, as usual, before tayo mag-start, i-welcome muna natin ang ating mga bagong viewers, mga subscribers at mga followers dito sa ating channel. Thank you so much na nagustuhan ninyo ang ating channel. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na nag-like, also nag-shares ng ating mga vlogs. Thank you so much at God bless po sa ating lahat. Hello sa mga kababayan ko, syempre i-shoutout natin ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? And also, i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! At syempre mga kababayan ko, hindi natin kakalimutan, i-acknowledge natin ating top 5 commenters, ang ating mga viewers na may maraming na i-comment dyan sa baba sa ating comment section doon sa ating last vlog. At nandyan sa ating listahan, ang nanguna po si Ma'am Shane Sibal, meron siyang 17 na mga comments. Nandyan rin si Tina Reyes, meron siyang 15 na mga comments. Riminio Fels, Risa Force, meron siyang 31 na mga comments. Nandyan rin si Juan Acosta, meron siyang 29 na mga comments, and Tess Faraon, meron siyang 21 lahat ng mga comments. Okay, so thank you so much. Okay, so mga kababayan ko, siya nga pala no, pagpasisyahan niyo po ang boses si Ivan kasi medyo bumalik yung sipon sa kaubo eh. Okay na sana kahapon eh, kailang bumalik bigla mga kababayan. So anyway, siyempre tuloy-tuloy tayo kasi nga ang dami ho natin pag-uusapan, dapat nating ibalita yung mga kalokohang ginagawa ng mga DDS, yung nangyaring kaguluhan doon sa Cebu City, at siyempre ibabalita natin dito yung mga good news, yung mga lakad at saka mga proyekto, mga programa ng ating President BBM. Okay? So, meron muna tayong babalikan ng konti mga kababayan. Ano si Ivan? Diba doon sa ating last vlog, napag-usapan natin doon yung rallying isinagawa ng grupo ni Mike Defensor doon sa Cebu City, na kung saan nilangaw na nga, hindi umabot ng 50 ang kanilang rally lista. Meron pang naaresto na itong si John Abenes mga kababayan dahil sa obstruction. 'Di ba? Minalas talaga eh. Nangyak-nyak ang grupo ni Mike Defensor. Pati rin si Mike Defensor mga kababayan, nangyak-nyak, 'di ba? Kahit anong gawin niya na pagpapaawa doon sa pulis na nag-aresto kay John Abenes, hindi sila pinagbigyan. Inaresto pa rin ho ito si John Abenes mga kababayan. So anong nangyari pala mga kababayan, ito ho mismo si Gov. Pambari 4 ang nagbigay ng order sa kapulisan doon sa Cebu City. Kasi sinabi pala yan ni Gov. Pambari 4 na pwede ho silang mag-rally doon sa Cebu City anytime, anywhere sa Cebu City, pwede daw. As long as meron silang permit at saka hindi lang i-timing sa ASEAN mga kababayan. Yun pala ang order ni Pambari 4. Kaya hindi sila tinuluyan. Hindi sila tinulungan, sila ay tinuluyan mga kababayan. Kasi nga troublemaker. Kasi nga mga gonggong. Di ba mga hard-headed? Talagang mahilig mag-umpisa ng kaguluhan. Gustong guluhin yung ASEAN sa Cebu City mga kababayan. Kaya hindi sila tinulungan ni Pambari 4. Buti nga. Gonggong kasi. Di ba? Tapos meron pa nga nagsabi mga kababayan, doon kasi sa post, doon sa account ni John Abenes at saka doon sa balita mga kababayan na kung saan in-interview yung police na mismo nag-aresto kay John Abenes. Sabi kasi doon mga kababayan sa mga comment, release nyo kaluluwa niya. What happened? Martial law na ba? Martial law tayo mo ayon. Binuljak ho ng mga anti-Duterte, yung mga matituno na tao mga kababayan. Tapos meron bang sabi dito, ito si Jingdo Pedro Ognimod, mga taga Cebu, huwag nyo nang iboto ulit ang mayor nyo, pati rin siguro governor nyo kung ayaw nilang pakawalan si John Abenes. Siya ay sinagot ho ng isang matino na DDS mga kababayan. Mga DDS, meron hong matino na taga Cebu City. Sabi niya, Mobote gahapon mi ni Mayor Nestor Archibal o ni Governor Pamela Barrecuatro. Ibig sabihin mga kababayan, iboboto pa rin daw nila
itong si Mayor Nestor Archibald at saka si Gov. Pamela Baricuatro. Yan ang napapala ng mga taong ayaw sumunod sa batas, which is true mga kababayan, which is correct. ASEAN Summit is for the Philippines at hindi sa iisang tao lang kuha mo bugok. O di ba? Sinagot siya ng mismong kalyado nila na DDS mga kababayan. So ngayon, I found out na itong si Jun Abilis mga kababayan until now, hindi pa rin pala nakalaya. Nandun pa rin pala sa kulungan sa presinto mga kababayan. What happened, Bella? What happened, Jun Abilis? Akala ko ba ang lakas niya dyan sa Cebu City? Nandyan pa rin ho sa presinto mga kababayan. Kasi tinignan ko doon sa account ni Jun Abilis, ang pinakalas niya na post doon day ago, yun pa rin hong interview ng pulis na siya ay inaresto, isang Jun Abilis. At saka nanawagan mga kababayan ang kanyang mga kapwa na mga tanga at bubong taga-suporta na itong sila si for example, itong si Rob Rances mga kababayan, ito rin si Rob Rances ay taga Cebu. Ito ay kasamahan din ni Jun Abilis mga kababayan. Sabi niya, release Jun Abilis, that is 20 hours ago. At saka meron din itong na-post mga kababayan, isang DDS, sabi niya, Jun Abilis, you are Cebuanos DDS hero. Cebuanos DDS hero, 'di ba? Idadamay pa niya lahat ng mga Cebuano mga kababayan. Siguro sa pag-aakala nitong nagngangalan na Moises Garcia, di pa rin. Sakto ba 'yun? Di pa rin na pag-aakala niya Duterte country ang Cebu City. Pag-aakala niya lahat ng taga Cebu ay maka-DDS. At yan ay fake news. Diba sinabi ko yan sa ating last vlog mga kababayan na fake news sa fake news na sinasabi ng mga DDS na lahat ng taga Cebu ay maka-Duterte. Diba sabi ko yan ay fake news kasi mas marami hong maka-Marcos dyan, mas marami din pong mga pinklawan dyan sa Cebu. And I can prove that. At merong nag-comment mga kababayan, sabi dito, nakatira ako dito sa Cebu City but never ako supporter ni Duterte, loyalista ako pro Marcos. O di ba? Di ba Jun Abilis? Di ba mga DDS? Yan ang isa sa aking ebidensya na maraming hong mga pro Marcos dyan at saka pro Dilawan dyan. Hindi lang kayo dyan mga DDS dyan sa Cebu City, baka ang mga DDS dyan sa Cebu is only 20% lang sila. Lahat mga kababayan. Diba agree ba tayo? Kukunti lang ho, kakarampot lang ang mga DDS dyan sa Cebu City. And also, lalo na dito sa Leyte. Kakarampot lang ang mga DDS dito. Kasi ang marami lang DDS, doon lang ho yan sa Mindanao. At saka meron din some part doon sa Luzon area mga kababayan. Pero dito sa Visayas, Central Visayas, and also dito sa Leyte, kakarampot lang ang mga DDS dito. Diba? So nga mga kababayan ko, forward tayo. Kasi meron kong itatanong. Kasi dumadami na ho ang nagpo-post nito tungkol kay Kitty Duterte. Ano sa Ivan? I think some of you, nakita nyo na po yung post ko doon sa ating Facebook account tungkol kay Kitty, na kung saan ikinumpara ng mga DDS itong si Kitty Duterte kay late Senator Miriam Defensor, mga kababayan. Isipin nyo, kay Senator Miriam Defensor, ikinumpara si Kitty Duterte. Di ba gunggong talaga eh. Parang may saltik sa utak mga kababayan yung gumawa ng poster na yan. Di ba? Gumawa ng PR na yan. May saltik talaga sa utak eh. Sila dito ang totoong adik. Bakit naman nila ikunukumpara si Kitty Duterte kay late Senator Miriam Defensor? Napakalayo talaga eh. Kahit dito lang mga kababayan, napakalayo talaga eh. Ano ba ang nagawa DDS ni Kitty Duterte para ninyo ikumpara kay Miriam Defensor? Di ba? Nakakatawa talaga eh. Kasi bakit ito brought up mga kababayan? Kasi dumadami, napansin nyo ba? Dumadami talaga eh. Pati rin ho, yung account mismo ni Kitty Duterte, ipinost yan. Pati rin doon sa isang account ni Kitty Duterte na Veronica Duterte, ipinost rin mga kababayan or gintag nila, gintag. Ang dapat dito ang dapat sumita dito o dapat sitahin ito ni Kitty Duterte. Kasi siya dito yung mapapahiya mga kababayan.
Kung wala mang hiya ang kanyang mga admin dyan sa kanilang Facebook account, kung wala man silang hiya, dapat isipin nila yung katayuan ni Kita Duterte. Dapat isipin nila ang kanilang idol at poon na si Kita Duterte, na siya yung mapapahiya dito. Kasi mismo ho si Kita Duterte ang makapagsabi dito na hindi talaga pwede at napakalayo pa at marami pa siyang kakaining bigas bago niya maabot ang naabot ni late Senator Miriam Defensor. Alam niyo, nakakatawa talaga kasi ito rin po yung post doon sa account mismo ni Kita Duterte. Sabi dito, isang dekada ang lumipas, may bagong babaeng hinuhubog ng panahon, hindi para magpasikat kundi para daw tumindig, mga kababayan. Hindi siya kopya ng nakaraan. Siya ang anyo ng tapang ng bagong henerasyon. Kung noon, si Miriam Defensor Santiago ang simbolo ng tapang, ngayon ay si Kitty Duterte daw. Nakakatawa talaga eh. Alam nyo, nung binasa ko doon ng una, mga kababayan, talagang natawa talaga ako eh. Paano kayo nila naisip, no? Tapos ito ho ay talagang nakakahiya to sa pamilya Defensor. Dapat ang pamilya Defensor ang magsita doon sa mga DDS na yan kasi napakalayo talaga eh. Sisirain nila ho ang imahe ni Miriam Defensor. Sisirain nila. Ginagamit nila, mga kababayan. Unang-una, tayo ho ay magtanong dito sa mga DDS. DDS, makinig. Si former late Senator Miriam Defensor, siya ba ay gumagamit? Nakita ba natin na siya ay lango sa alak, mga kababayan? Nakita ba natin itong si late Miriam Defensor, nakita natin na parang sabog na sabog doon sa bar, sabog na sabog doon sa isang mga tambayan nila ng mga DDS? Nakita ba natin si Miriam Defensor na nakita ang kanyang puwet? Sige nga, DDS, kung magtanong kayo sa akin, nasaan ang ebidensya ko na nakita ang puwet ni Kita Duterte? Hindi niyo ba alam yan? Nakalat na yan ngayon. 'Di ba? Hindi ba nakita ang puwet dyan? Tapos meron pang isa, mga kababayan, yung naka-black siya, kitang-kita rin ang puwet. And also, may nakita rin tayo na video ni Kita Duterte na kung saan naghaharutan na kasama ang kanyang boyfriend na mukha yata ang kagagaling lang sa mga kababayan. Parang kagagaling na talaga eh, 'di ba? Kaya nga, 'di ba, may nakita ko na post na medyo nagka-misunderstanding, nagalit daw yung boyfriend ni Kita Duterte kay Kitty kasi bakit daw ipinost pa daw 'yon. Medyo parang may something talaga eh. 'Di ba? Nakita ba natin, mga DDS, na merong ginagawa na ganyan si late former Senator Miriam Defensor? May nakita ba tayo kahit isa dyan? Diba? Lalo na yung parang high na high talaga eh. Diba? Sabog na sabog talaga eh. Parang humihit-hit eh. Diba? Nawala tayo nakita na ganun. Pero bakit nyo ginamit si Miriam Defensor? Bakit nyo ikinumpara ito si Kita Duterte kay Miriam Defensor? Ang sarap nyong pitingin sa tinga. Okay ba pitingin sa tinga or kukurtin natin sa gilid, mga kababayan, para magtino itong magunggong na to? Diba? So dito, forward tayo. Pag-uusapan muna natin, mga kababayan, itong viral din ngayon na itong ginawa ni Mandarahog. Naalala ba natin si Mandarahog? Yung tabatsinching, mga kababayan, na tinatawag lang rin tabatsochoy. Tabatchoy. Yung vlogger ni Chabet, yung vlogger din noon na kumalat, mga kababayan, na nag-viral kasi, di ba, merong audio na kumalat na kung saan ang kanilang conversation ay tungkol sa bayaran. Na daw, itong si Mandarahog, binayaran sila, nanghingi daw siya ng allowance na 30K, pero hindi niya binigyan ang kanyang mga kasamahan, mga kababayan. Diba viral na viral ngayon? Viral na viral yan noon, mga kababayan. Pero ipapaalala ko sa inyo. For more details, let's watch this. Ang balita ko, si Sandro Marcos nagsumbong sa Pangulo na pumunta daw si Mandarahog doon sa Ilocos Norte at nagkukuha ng video sa kanyang mga proyekto. At siyempre, in response, pinadala ngayon doon ni Claire Castro yung lahat ng kanilang mga vloggers. Madami silang pinadala doon. Pero lahat bobo ang puta. Bakit? Totoo naman talaga. Anong Gago ko problema? talaga, katarantaduhan talaga yan. Ikaw nga ito eh. Ang tanong ko sa'yo, di ba humingi ka ng 30,000 para sa inyong tatlo? Ang tanong ko sa'yo, binigay mo ba yung 10,000
taga Bukid at ni Rosalinda. Ang nakarating sa akin, wala kang ibinigay. Isinend ko sa iyo ang pera na 30,000. Remember? Pero wala kang ibinigay sa kanila. Sinarili mo. Patunayan mo yan. Anong sinarili ko? Patunayan mo, may ebidensya ka na, hindi ko sa kanila binigay. Patunayan mo yan. Oo. May ebidensya ako at talagang hindi mo ibinigay. May nagsabi sa akin. Sinarili mo na naman yung 30,000. Ang sabi mo, kaya ka humingi ng 30,000 para sirain ninyo at magpo-focus kayo dyan sa mga ibinentang gold ng BSP. Ngayon, asan? Wala kang ibinigay sa kanila. Wala. Meron. Patunayan mo yan. Tsaka huwag mong ibahin na usapan ang pinag-uusapan natin dito. Ang katarantaduang ginawa mo. Ha? Katarantaduan. Yung mga pinagagawa mo na sinisira mo kami. Yan ang pag-usapan natin. Huwag mong ibaling dyan sa 30,000 na yan. At patunayan mo na wala akong binigay sa kanila. Binigay ko ang tig 10,000 ni Rosalinda at saka ni Gabukid. Patunayan mo Ay, yan. ako, anong patutunayan ko? Talagang wala kang binigay at sinarili mo. Tsaka, huwag mo akong pagbintaan sinungaling ha. Ito, mandarahog, sasabihin ko sa iyo ngayon. Ang usapang ito ay recorded. Naintindihan mo? Kanina mo. Oh, di ba? Pinangalanan pa Mandarahog at kaboses din ni Mandarahog, mga kababayan. So, yung clip na yan, that is very viral. Siguro last year yata yun, mga kababayan, if I'm not mistaken. Di ba? Ang clip na yan, nag-aaway sila dahil sa pera, mga kababayan. So, ngayon, itong si Mandarahog, nakita natin, mayroong kumalat na video, nagkipagkita doon kay Chavit Singson. Ang ibig sabihin, so alam na ho natin kung sino ang nasa likod dito ni Mandarahog, mga kababayan. O diba? Siyempre, bilyonaryo ang nilapitan eh. Bilyonaryo yung amo, mga kababayan. So, ang kanyang mission pala, pumunta doon sa Ilocos Norte, mga kababayan, para tingnan ang mga proyekto doon ni Congressman Sandro Marcos. So, kanyang siniraan, mga kababayan. Diba sunod-sunod yung mga bidyong gawa niya? Lahat ng mga proyekto doon, yung sa flood control, meron ding project doon na about sa bridge, siniraan niya, mga kababayan. Ngayon, nagpunta doon ang mga kilala natin na mga vlogger. Nagpunta doon, 'di ba, sila si Balita at Kalaman, nakita ko doon si RJ Angeles, nakita natin din si Palerista at meron pang isa, mga kababayan. Ipapakita ko sa inyo kung paano ito nilampaso ni Palerista. For more details, let's watch this. Nandito tayo ngayon sa Barangay Gabo, Lawag, Ilocos Norte, kung saan ginagawa yung isang flood control mitigation project na dapat tapos na noong September 2025. Kasama ito sa budget ng GAA 2025. Pero ngayon pa lang, ginagawa itong proyekto na to. Pero ngayon pa lang, ginagawa itong proyekto na to. So mga ka-BBM, nakikita nyo ba yung lugar ko ha? Nakikita nyo ba yung background natin ha? Papakita ko yung background natin ha. So ito yung blinag ni Tababoy. Ha, yung matandang baboy, ito yung blinag niya. Na sinabi niya, ngayon lang daw sinisimulan ha? At matatapos daw ito March 2025. Nung last year pa, pero ngayon lang daw sinisimulan, which is kalokohan po yun. Dahil ito ay ini-expect na matatapos March 2026, hindi 2025. At sabi niya, ngayon lang daw sinimulan, ngayon lang daw ginagawa, ito lang yung pinakita niya. Pero hindi niya pinakita ang kabuuan na ito. Yung kabuuan ng flood control na yan. Hindi niya ipinakita. Nakikita niyo ba yung nasa dulo? Nakikita nyo ba yung flood control na yan? Hindi niya pinakita yan. Hindi niya pinakita kasi tapos na. Ebidensya na may nagawa na rito. Ang pinakita lang niya, itong ginagawa. Bakit kaya hindi niya pinakita yung nagawa na? Kasi ang intention lang niya ay manira. Diba? Sirain ang presidente, sirain si Congressman Sandro Marcos. Kaya ito lang ipinakita niya at sinasabi niya na ngayon lang daw ginagawa. 'Di ba? Hindi niya sinabi na meron na palang nagawa. At yan yung flood control na yun na sinasabi kong nagawa. Lapitan natin ha, lapitan natin.
So, andito tayo ngayon, nasa mismong flood control ha. Pakita ko sa inyo yan. Ito yung nagawa ng flood control na hindi niya ipinakita. Oh, di ba? Napakahaba po niyan. Hanggang dun pa po yan sa dulo. Yan, hanggang dun pa po yan. Oh, ito ay nagawa na. Pero hindi niya pinakita dahil ang pinakita lang niya, ayun, yung mga naggagawa. Sinabi niya pa, ngayon lang daw ito sinimulan. Ngayon lang daw ito ginagawa para masiraan si Congressman Sandro Marcos at si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi niya pinakita itong nagawa, itong napakahabang nagawa na natapos na. Oh, ano kaya ang dahilan dito? Ano kaya ang isasagot dito ni Manong Tababoy? At sabi niya March 2025 pa raw dapat tapos yun, pero March 2026 pala dapat talaga matatapos po yan. So yan po ang totoo dito sa flood control na to, dito sa Barasa Post Norte. So kaya sinasabi ko sa inyo mga ka-BBM, huwag kayo magpapaniwala kapag DDS ang nagsabi, automatic kasinungalingan ka agad yan. Walang totoo sa mga sinasabi ng mga DDS vlogger kasi hindi masyadong mga nakakaintindihan ng mga yan ng tama. Dahil ang gusto lang nila, sirain si PBBM, ipahiya si Congressman Sandro Marcos, pero ang totoo, ayun ang proyekto. Napakahaba, napaka-quality ng proyekto, pero ang pinakita niya, yung kapiranggot na ginagawa lang ron at matatapos yan sa March 2026 at hindi March 2025. Paano ito? Dito sa Ilocos Norte, sino mag-aakala na ito ay isang tulay? Sandro Marcos, pakipaliwanag ito. Yang tulay na yan ha, yan yung tulay na tinayuan ni Tababoy. So yung tulay na yan, ito yung blinag niya na sinasabi niya kay Congressman Sandro Marcos, ano raw ang nangyari dito, ha? Kasi sinasabi niya parang hindi raw ito tapos. O, yan ang sinasabi niya rito. Ngayon, bakit nga ba ganito ang itsura ng tulay na to? Ganito kasi yan. Kinausap namin. May mga tao kami kinausap dito. Ang sabi nila, phase by phase kasi ang paggawa ng tulay na to. So, ibig sabihin, eto nakikita nyo, phase 1 po yan. Yung phase 1, yung pagtatayo ng mga pundasyon. Ha? Phase 1 yun ha. Yung phase 2, yung paglalagay ng mga beam, yung mga semento dyan sa gitna ng bawat tulay na yan. Yun yung phase 2. At yung phase 3, yung paglalagay na ng kalsada o semento sa ibabaw ng tulay na to. Yun ang phase 3. At yun ang hindi alam ni Tababoy. Ha? Hindi niya alam yun. Phase 1, phase 2, phase 3. Ha? Kasi ang alam niya, akala niya, etong tulay na to, tapos na at pinabayaan. Yun ang alam niya. Pero hindi niya alam, phase 1, phase 2, phase 3. At kasalukuyan, etong nakikita nyo yan, tapos na yung phase 1. At phase 2 na ang sunod dyan, maglalagay na sila ng beam o semento sa bawat taas ng tulay ng pundasyon na yan. At phase 3, maglalagay na ng semento doon sa pinakaibabaw ng beam. So maliwanag na mga kababayan ha, maliwanag na kasi eto, hindi pinaliwanag ni Tababoy. Palibasa, hindi niya alam yung detalye at inamin niya naman yan. Hindi niya alam ang detalye rito. Basta ang alam lang niya, banat lang siya ng banat. Diba? Makasira lang kay Congressman Sandro Marcos. Kaya sana, bago ka mag-vlog sa susunod, alamin mo yung mga detalye. Dumaan ka sa district engineer ng lugar na to para alam mo yung sasabihin mo at hindi ka napapahiya na talagang halatang halata nang uhula ka lang, makasira ka lamang sa mag-ama na Marcos, di ba? O, di ba? Now you know, mga DDS. At saka paalala ho mga kababayan, kapag DDS yung vlogger na napanood niyo, magdududa na kayo kasi kilalang kilala ho natin ang mga DDS. Sa 10 nila na vlog, 11 dyan, 11 dyan, fake news. Kilalang kilala ho natin kasi ang kanilang goal, ang kanilang ginagawa mga kababayan para lang sisiraan si President BBM at saka yung Marcos administration. Yan na naman kasi ang kanilang goal, di ba? Booking na booking siya itong si Tababoy ba yun? Si Tabachingching na kung saan pa ikaka na sa paglakad mga kababayan mo kayatang
mukha yata ang ano na. 'Di ba? Kasagitan natin na siya pala ay tauhan ni Chavit Singson. Hinar siya ni Chavit, mga kababayan. Again, mga kababayan, magdududa tayo kapag DDS yung vlogger. Forward tayo. Ipapakita ko muna sa inyo itong vlog ni Mike Abe. For more details, let's watch this. Ito po ang magpapalala sa kasalukuyang kalagayan ni dating Pangulong Duterte diyan sa ICC. At ito po ay hindi dapat ginawa, pero ginawa in public na naman. At ito po ay siguradong makakarating sa mga judges ng International Criminal Court. Hindi ko alam kung bakit ginagawa ito ni Vice President Sara Duterte. Alam po nyo, ang korte dapat nirerespeto dito at sa abroad, lalo na kung kayo may kaso. Kasi ang korte hindi pwedeng diktahan, dapat nirerespeto. Kung may mga reklamo, magpetisyon. Pero sa media, sa labas ng korte, ay sinisiraan at sinasabing bias na bias daw po. Yan ang matinding akusasyon ni Sara Duterte. Bias daw po ang ICC dun sa kanyang ama, sa kanyang kaso ng kanyang ama. Abay, mabigat yan. Eto, pakinggan nyo itong report ng News 5 kasi sila yung pumick up nito. Gigi, ayon kay Vice President Sara Duterte, nahusgahan na raw kasi agad ng hukom ang kaso laban sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay VP Sara, hindi raw maituturing na Court of Justice ang Wow. ICC, kundi isang bias political court. Malinaw daw na ang gusto ng ICC ay ang makulong ang dating Pangulo. Inalmahan din ni VP Sara ang pagbangkit ng korte sa mga pahayag ng kanilang pamilya at ginawa pa raw itong basihan Siyempre. ng mga desisyon at kautosan ng Pretrial Chamber 1. Pakinggan natin ang pahayag ni VP Sara. Matindi yan. Kung na-prejudge na nila ang kaso ni Rodrigo Duterte, na-prejudge na po nato ang ICC as a biased political court, no? Hindi siya court of justice. Di na tamusali ka ng ICC. Uy, maghuna-huna na lang siguro ta sa karon ba sa edad ni PRD is about to turn 81 puhon Yes. o yung Ginoo. Walang ginoo. Ang una-unaon na lang nato, no, kung unsa ang makahatag og moral support sa iya. Oh, Gigi, umuugong din yung Matindi, ano? panawagang palitan ang Defense Council or Defense Team ng dating Pangulo. Kasunod yan ng desisyon ng ICC na ipagpatuloy ang pre-trial proceedings ni Duterte. Pero ayon kay VP Sara, pag-uusapan raw nila ito ng kanyang ama kapag dinalaw niya muli ito. Gigi? ayan oh. Kita naman niya yung balitang yan. Yan, kayo na yung magpasya. Sa tingin ba ninyo, tama yan. Ako, kaya ko sinasabing mali, sarili kong opinion yun. Interpretation. Dahil ako ay may karapatang magsabi ng opinion base sa pinanguhugutan, base sa kanilang ginagawa at sinasabi. Si Sara Duterte ay abogado at alam niya kung ano ang proseso ng batas at sa korte. Kahit sa ang korte, mga local, national o international court, dapat nire-respeto. Pag inakusahan mong bias, iba ang dating yan sa mga judges. Kasi tao lang din yung mga yan. Nasasaktan at pwedeng magalit. Walang judge sa buong mundo at anumang korte ang matutuwa pag sinabi mong bias. Hindi trabaho ng abogado na sabihing bias ang korte kasi pananagutan yan. Pag binalikan ka, pwede kang makontempt at kung hindi ka man hindi i-contempt, pwedeng makaapekto yan sa kanilang gagawing desisyon. O kayong mga Duterte camp, tuwan-tuwa kayo dahil matapang si Sara kahit saan sinasabi. Ay sa kanya na nga nanggaling eh. Lahat ng sinasabi ng kailang pamilya, naging basihan ng ICC doon sa kanilang mga desisyon. Kaya nga nawala yung interim release dahil yung balak na kidnapin at yung kanilang mga sinasabing pagmumura, kanilang panlalait sa mga judges, walang respeto sa ICC. Kaya yung mga pahayag ng kanilang pamilya ginamit para ibasura ang lahat ng petisyon ni Atty. Coltman na kanilang abogado. Alam ni Sara yun eh. Sinabi na nga niya eh. Tapos ito nagsalita na naman siya ng bias
parang wala na siyang pag-asa. Magtatrial, pre-trial pa lang sa February 23. Damage na naman yan. Gagamitin na naman yan ng international judges ng ICC. Yang sinabi niyan, anak ng Pangulo at dating Pangulo at Vice President ng bansa at isang abogado. Alam mo kung ang magsasalita nito ay isang pangkarniwang walang alam sa rule of law. Pangkarniwang mamamayang Pilipino. Hindi yan papansinin ng ICC. Kasi yung sinasabi nila, ignorance of the law yan. Yan ang sagot lang nila. Pero Vice President at abogado, hindi yan ibabaliwala. Tandaan niyo sinasabi ko. Hindi ibabaliwala ng ICC judges yung kanyang bintang na bias. Ang dating yan bias pala kami, bakit? Gagawin namin ang aming trabaho base sa ebidensya. At papatunayan namin hindi kami bias. Kasi ang pagsasabi ng bias ang sama ng epekto niyan. Parang pag sila'y natalo at nakalaboso si Duterte sa ICC, paninindigan nila na bias ang korte. Masama yun. Papaano kung acquittal? Sasabihin pa ba ni Sara na bias? Aba, hindi. Sasabihin niya, meron due process. Sasabihin niya, tama ang ICC. Nakita mo na. Yan po yung masamang epekto na hindi yata niya alam kung ano ang epekto sa kaso ng kanyang ama at sa mga judges ang kanyang sinasabi. Ulitin ko para maintindihan yung mga saradong isip. Pag halimbawa, acquittal, hindi na patunayan after trial, sasabihin pa ba ni Sara na bias ang ICC? Natural, hindi. Pagka naman guilty after trial dahil base sa dokumento, ebidensya, testigo, yan naman ang pagbabasya ng korte, paninindigan ni Sara bias. Yan ho yung masama. Dapat ang korte ay hindi pinangunahan. Pag ang kaso ay nasa korte, hindi dapat yan tinatalakay ang merito at mga posibleng mangyari. Kaya nga nag-aabang na lang kung yung mapapansin, naglaylo na ang maraming media sa international at kahit dito sa Pilipinas, yung matitinong media, nakakainti sa social media ng limitasyon ng pagbabalita. Hindi na halos tinatalakay ang kasong yan. Lalo na yung merito kasi nasa korte na. Magkakaroon na nga ng pre-trial. Pero kaya natin nababanggit yung maaari at talagang masamang epekto sa kaisipan ng mga judges ng ICC ang paratang na ito ni Sara Duterte. Kasi hindi yan matatanggap nila. Tao lang yung mga yan Kahit sinong tao, pag sinabi mo bias, matutuwa ba? Di ba? Hindi matutuwa. Kung meron silang problema sa diskarte sa kailang abogado, bakit sila natatalo sa mga motion at petisyon, problema nila yon. Huwag nilang isisi sa judge. Nasanay sila rito sa Pilipinas na yung gusto nila nagagawa Di ba? Nasanay sila sa Davao, nasanay sila dito sa Pilipinas. Na pagka may sinabi sila nangyayari at gusto nilang gawin sa kahit labag sa batas, aba hindi pwede. ICC, International Court, ibang level yan. Maraming mga bansa ang membro dyan. Piling-pili ang nagiging judge yan. Huwag gawing mababaw, huwag magpakababaw, dahil pag nakamababaw, makikialam, may masamang epekto sa kaso at sa akusado, baka makalaboso. Ang ibig sabihin mga kababayan, ang naglagay dito sa alanganin ni Digong, itong si Sara Duterte. Di ba sinabi ko yan na walang problema ho kay Atty. Kaufman kasi nga plano ni Sara Duterte na papalitan na lang itong si Atty. Kaufman. So di ba sabi ko na walang problema kay Kaufman kasi magaling yun attorney. Ang problema dito, itong pamilya Duterte at ang mga DDS mga kababayan. Sila ho, DDS, pamilya Duterte, ang nalagay ho sa alanganin ni Digong. Parang intentional mga kababayan. Napansin ba natin yan? Intentional ho ang nangyayari. Ito ay kagustuhan at gusto talagang mangyari ni Sara Duterte at ng mga DDS na dyan na lang si Digong habang buhay sa ICC. Kasi sa kanilang ginagawa,
wala talagang chance na manalo si Digong. Bakit? Kasi dito sa mga interview na ginagawa ni Sara, sa mga sinasabi ng mga DDS na kung saan sinasakta nila, ginagawa nila ng mga fake news ang ICC judges at ang mismong ICC. 'Di ba? Meron pa isa mga kababayan. 'Di ba itong comment ni Sara na biased daw na trial court tong ICC, isa ito sa ebidensya na ibig sabihin na nakasira ito kay Digong. Isa yan sa ebidensya mga kababayan. Isa rin sa ebidensya na kung saan nabuking si Sara na meron pa sa katinoan, nandyan pa ho sa katinoang pag-iisip itong si Digong. Bakit? Di ba sabi niya na kakausapin pa daw niya itong si Digong, kukonsultahin niya na sa kanyang, regarding sa kanyang kanyang plano na papalitan na lang itong si Kaufman na kanyang abogado. Ngayon, meron siyang follow-up na rason mga kababayan or statement. At ito ay kanyang sinabi doon mismo sa interview niya kay Alvin and Tourism na kung saan nakausap na niya itong si Digong at saka ang desisyon ni Digong hindi papalitan itong si Kaufman, manatili pa rin kanyang legal team mga kababayan. Itong si Kaufman. So sumagot itong si Digong. Ang ibig sabihin, booking na ang kanilang ginagawa noon na pagdadrama, kanilang palabas lang na ito si Digong ay wala na sa saktong pag-iisip, meron na problema, makakalimutin na, yun ay fake news. Yun ay hindi totoo. Yun ay kasinungalingan. At mismong si Sara dito ang nagpapatunay na si Digong nandyan pa rin ho sa kanyang matino na pag-iisip. Diba mga kababayan, sakto ba si Sir Ivan? So kaya nga nakapaglabas ng desisyon ang ICC na tuloy-tuloy ang kanyang trial this coming February 23. Hindi na yan mapipigilan kasi nakita ng taga-ICC na fit for trial itong si Digong. Paano yan nalaman ng taga-ICC? Dahil rin dito kay Sara, pamilya Duterte at ng mga DDS. O, diba? Booking si Sara Duterte. So mga kababayan, before tayong magpapatuloy, siyempre i-acknowledge muna natin ang ating mga viewers na laging nanguna sa nag-comment sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Ang ating mga suki. Nandyan sila si Mark Bonjubi Pangan. Nandyan rin si Maria Marilyn Embido Bautista, Junior TV, Edison Sotelo, Emmy Mapalad. Nandyan din si Jane Rabara from UK, Joselito, Tiopes Tanyongon and family. They are watching from Bagalangit, Mabini, Batangas. Kasama rin natin si M.E. Anisitas Nicolas, Terby, Tess Faraon, Lorena Fajardo. Nandyan rin si Leonardo Manansala, Paterno Bindana, Liberty Torino, Mila Valdez, Ninita Umali. Kasama rin natin si Felipe Lipit and hi to Sir Jaime Garcia from Nottingham, UK. Okay, mga kababayan, si Sara pa rin natin pag-uusapan kasi meron kong napansin doon sa kanyang interview kay Alvin and Tourism na kung saan ang kanyang sagot mga kababayan talagang disconnected Napakalayo ang kanyang sagot sa tanong ni Alvin and Tourism. Kasi ang tanong ni Alvin mga kababayan, ito'y tungkol ho sa statement inilabas ni Senator Panfilo Lacson tungkol kay Bato de la Rosa. Kasi ang tanong ni Alvin mga kababayan, ano daw ang magiging reaksyon ni Sara Duterte doon sa statement ni Panfilo Lacson na kung saan sabi ni Lacson na ang pinaka-worst daw na senaryo mangyari kay Bato de la Rosa na siya ay dadalhin doon sa ICC. Na siya pa ay isang senator mga kababayan. Ito ang sagot ni Sara Duterte. Question po, what is your reaction to the statement of Senator Lacson saying that the worst thing that could happen to Senator Bato is to be brought to the custody of the ICC as a sitting senator? Sa tingin ko lang sa lahat ng tao, sa buhay ng isang tao, the worst thing that could happen is magkasakit at mamatay. Kapag wala kang sakit at hindi ka namatay, at buhay na buhay ka pa, kahit nasa loob ka man ng kulungan o nasa labas ka ng kulungan, okay na yun.
Kasi hindi lahat ng tao ba binibigyan ng 70 years, ng 75 years, ng 80 years ng Diyos. Yung iba, lumabas lang, bumili ng itlog, hindi na nakabalik sa pamilya nila. So, yan na yung pinaka-worst na mangyari sa isang tao. Kung magkasakit ka, na maubos ang pera ng pamilya sa pagpapagamot sa iyo. O mamatay ka na maiwanan mo yung mga mahal mo sa iyo. Maraming salamat po, VP Inday. Mabuhay po kayo. Wow, tapos na. Si Alvin mga kababayan hindi na nag-follow up ng tanong. Bakit? Kasi nakita mismo ni Alvin ang tourism na wala talaga off na off talaga yung sagot ni Sarah mga kababayan. So mas lalong mapapahiya dito ito si Sarah kaya pinutulan niya ang pagtatanong. Ibig sabihin, bobo talaga si Sarah mga kababayan. Mga DDS, naintindihan niyo ba ang kanyang sagot? Or sa tingin niyo ba na i-connect ni Sarah ang kanyang sagot doon sa tanong ni Alvin ang tourism? Sige nga pakisagot dyan sa comment mga DDS. Also mga kababayan, nagdilaan ba natin? Diba tanga talaga ang layo mga kababayan. Paano niya naipasok na ang worst daw na pwedeng mangyari yung magkasakit ka, nabuhay ka pa. At kung bahay ka pa, hindi ka nakasakit, mas worst daw, ang problema daw yung ikaw yung nakulong tapos nakakasakit. Kasi daw sa edad. Diba ang tanong ni Alvin Tourism is about the political issue mga kababayan ni Bato de la Rosa? Bakit siya napunta doon? Kasi mahilig siya mag-segue. Or kung talaga ba ay naintindihan niya yung question mga kababayan, I don't think so. Siya ay isang abogado. Abogado daw siya, mga kababayan. Abogada nga pala. Siya ay abogada, mga kababayan. Ganun pala sumagot yung abogada na isang DDS. Nakakatawa talaga So mga DDS, yan ang nakakatakot na kapag ito si Sarah ay magiging presidente. Kawawa ang bansang Pilipinas. Malulugmok ho ang Pilipinas. Hindi siya marunong sumagot. Paano siya magkikipag-deal sa mga investors, sa mga lider ng ibang bansa? Hindi niya kayang sagutin yung simpleng tanong mga kababayan. Paano niya sasagutin yung tanong ho ng mga investor at ng lider ng ibang bansa? Correct me if I'm wrong, mga kababayan. Diba? Yan ang nakakatakot at dapat isipin niya ng mga DDS na hindi na dapat makabalik ang Duterte bilang isang presidente. Kasi walang kwenta talaga di ba? Anyways, ipapakita ko rin po sa inyo ang vlog na to. For more details, let's watch this. I remember so vividly when people gave me shit because I spoke out against the Dutertes. The Duterte children, by the way, not the father. I spoke out about them being so noisy, okay, on social media, granting interviews that have jeopardized PRRD's case. I give them that. They hired a very good lawyer. Kaufman is a good lawyer. But if the three stooges who are his children will jeopardize this very case because they can't keep their mouth shut, then he will have lost even before he had a chance to fight. Why? Because it was their delaying tactics. Their delaying tactics that kept him in the ICC longer. It was their delaying tactics because it is them that will benefit from this, not PRRD. Napakalaki ng benepisyo nila. 'Di ba? Na ginamit nila yung tatay nila na nasa ICC. Gagamitin nila hanggat sa kaya. Because alam nila, dapat hindi nila ginamit ang tatay nila, makikita ang totoo nilang kakayahan which is wala. Kasi think about it. Sino ba ang makakapagbenepisyo with PRRD in the ICC? It's not Marcos. Most certainly not Romualdez. It is his daughter who is incapable of being a president but dreams of it. That's the truth. Because honestly, if PRRD is in the ICC, they can use that to gain sympathy. Because their blind supporters will eat shit for them, remember? So that's why. That's why when the final decision to start the trial in February 23 has been announced, at least now you must learn to shut your mouth. But again, since I know why you're so noisy, it's because you're also afraid
that when people realize that they are being lied to, they will not choose you. Because you've been lying to the Filipino people. You've been lying to your supporters who blindly follow you because of love and loyalty that is misplaced. Because like for me, I am loyal to PRRD, not to his children who are using his legacy and destroying it at the same time. So diba, makinig kayo kay Alex. Shut your mouth. Because I remember when I said that before, di ba siniraan ako? Di ba inatake ako? And yet, I told you so. And yet, I am correct. Because unlike ang pinapalabas ninyo, I'm not against PRRD. I want him home as much as any of you, even more. But the difference with us is, I will not lie for him. While you will lie because it will benefit you more than it will benefit him. PRRD in the ICC is actually much safer than he is here in the Philippines. Why? Because his own teeny tiny circle cannot fully be trusted. Because there are intentions within the people he trusts the most. And he knows this. That's why he also knows he is much safer in the ICC than he is here. Because see what happened? Him being in the ICC, all of a sudden Davao City is led by who? Even that I predicted, didn't I? Even that I said would happen, didn't I? Pero still, di ba? Giatake ko ninyo. Nasayop ba ko? Wa. Because that's truly the game plan. To use the old man. And that's why it hurts me because my love and loyalty to him is sincere. And I can smell bullshit from his children, except Kitty. Because out of all of them, baliko na ko. Kitty has nothing to gain yet. If she chooses to become a councilor or eventually mayor of Davao, problema na nas Davao City. But as for right now, ang iyang kasakit, ang iyang pag-miss, o ang iyang tinuod nga pagtahod o pagpangga sa iyang papa, ang para nako, moray sincere. Because kana, tinuod nga anak nga nasakitan para sa iyang amahan. Pero the rest, labi na gitong kibalo ko nga wala nila tingugi ilanghang papa for years. So all of a sudden, mutingog na sila. All of a sudden, caring, loving, wonderful, supportive na, ay natabes. The plasticism is so plastic. So mao na siya. That's why di jud ko mo suportas kabuang. So I hope, you will learn to respect the lawyer you chose. You will learn to respect the lawyer because what is a good lawyer if the client is hard-headed? You may have the best case and the best defense, pero ugahig ulo ang kliyente, babay ang kaso. So I don't care if it gives you a stroke that I tell the truth. Because that's what I will always do, because that's what I promised PRRD I will do. And let's face it, the truth hurts. She is not capable of being president. Because honestly, even her supporters can't name at least 3 reasons why she's good enough. Except that she has the same family name as the greatest president of all time. But power, credibility, sincerity, and public service cannot be inherited. Just like the sins. Remember? Because you always say this, di ba? Ang tatay, hindi pwedeng ipasa ang kasalanan sa anak. That's the Marcos style, isn't it? But with the Dutertes, ang kakayahang mamuno hindi po naipasa kaya wag pong ipilit. Okay? I just wanted to say this to get it off my newly renovated chest. I also wanted to do it because I felt like I wanted to send this message out because finally, there is something that Alex finally said correctly. I mean, of course, he's still the internal lies that he spreads is, oh my God, but at least he finally said something correct this time around.
that you should shut your pie holes. If you want your father sincerely to come home for the case to be concluded sooner, then shut your mouth and let due process. And no matter how many signatures you're gonna get, no matter how many times you cry and do your rallies and jeopardize and destabilize the country, he ain't coming home. He ain't coming home until the ICC says so. So, I hope that's clear. And I hope that y'all realize that Jam Magno is honest and correct. Yun lang. Ingat! Wasak si Sara Duterte. Wasak ang mga Duterte, lalo na ang mga DDS. O, diba? Na real talk ni Jam Magno, mga kababayan. So anyways, kasama rin natin nandyan si Robin Jamison, Henry Munoz, Munes Borromeo. Nandyan rin si RGA Itarxa. Kasama rin natin si Tony De Los Reyes from New Jersey, Phil Macabato from Toronto, Canada, Menchi Saudi Nabal from Long Beach, California. Nandyan rin si Shirley Risman from Ohio, USA, Josephine Gallego, Apolonio Nocido, Robin Jamison, Mereluna Yurag. Nandyan rin si Len Malagar, Rolando Marcelo, Rory Speakmaster, Romy Montoya, Hilda Agustin, Eulalia Gomez, Jairam, and hi to Laila Rafanan. Okay, so mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo ang vlog na to. For more details, let's watch this. Sinisiraan si President Bongbong Marcos ng isang mayroong 11 counts na kaso. May bago, may bago pa ba diyan? Tapos mayroon pang estafa. Yun naman yung kanilang talagang trabaho, siraan habang buhay na nandiyan si Pangulo. Diversionary tactics yan eh. Pero mga kababayan ko, magandang umaga at magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo. Syempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat, mga kababayan ko. Yun na nga, ang ating mga tatalakayin ay patungkol nga dito sa ginagawa nilang diversion para mabaling ang atensyon ng taong bayan. Dito nga po sa pagkakapahi at pagkakasunog ng mga senador nilang mga, ewan ko ba, kung anong merong mga utak ito, at ang taong bayan ay galit na galit sa kanila. Ngayon, mga kababayan ko, kanina nga, di ba merong pagtatangka na pag motorcade itong grupo naman ni Bingot na na protesta laban kay Pangulong Bongbong Marcos ulit. Tama. Di ba? So ngayon mga kababayan, makikita nyo kung gaano karami at gaano kakonti. Oo. Hindi ko masasabing marami pala kasi kukonti lang talaga. Oo nga. Magandang hapon po sa inyo. Ako na naman po to si Nyolo. Magbibigay po kami ng kalinawan. At dahil po kami po ang nagbibigay benga sa mga fake news. Unahin na nga po natin ito. Tama po ang ating magandang si Mima at ang ating poging-poging Boss Mike. Jason sa Tiglaw, kupal ka. Uy. Ha? Direkta mo naman. Direkta ko na eh. Kasi Parang brother, parang kulang yung tawag na kupal sa kanila eh. kulang Ano pa ba? talaga. Ano pa ba yung yung matinding banat sa kanila? Kasi alam mo, gaya nga po ng lumalabas ngayon, Boss Mike and Mima. Nakaka-alarma kasi, ito na naman, dati na yan. Ito, unahin ko na lang si Tiglaw. No? Yan yung pasimuno ng kasama ni Maharlika dito sa Beverly Hills, target din ng Pangulo at ang ating First Lady. Kinupal niya ang ating Pangulo at ang sabi daw po ay meron daw pong mga masama ang lagay ang Pangulo at involved ang First Lady dito po sa Beverly Hills incident kung saan may namatay. Si Tanchoco ba yun? Oo, Tanchongko. Tanchoco. At nilinaw yan ng ating Yusek there sa Malacanang. Hindi, wala naman. At namatay na rin ang issue na yun. No? Wala na eh. Wala na silang nabanggit doon. Gawa nga ng nasunog na naman sila ron. Oo. At ito naman si Jason nagpalabas si Jason po ngayon ng St. Luke's medical record na ang Pangulo daw po ay nasa masamang lagay. Pineki na naman. Pineki na naman nila ang records na ito. At naalarma po ang ating Malacanang Palace dahil nga po mali. Kaya nga nagpunta si Yusek Ler Castro. Di ba, Boss Mike? Para pinakita si Pangulong Bongbong Marcos na kung gaano ka-kisig, kaliksi
at nakipaglaro pa Oo. sa kanyang aso. Oh, si Oreo. Oo. Kala ko si Jason sa yun eh, yung aso. Hindi, si Pangulong Bongbong Marcos kasi mahilig sa aso. Oo. Pero sa mga Duterte, mga aso ang mahilig sa kay Digunyo tsaka kay Sara. 'Di ba? Tama. Tulad yan, yung binanggit mo si Jay Sonsa. Oo. Tanong ko sa inyo, hindi pa ba kayo nadadala at hindi pa ba kayo nasasanay dyan? Lahat naman ng banat niyan puro fake news. Oo. Balita ko, nakapag-bail daw yan ng 268,000. Tama. Yan. Nakapag-bail nga ng 268. Doon nga daw po sa Quezon City sa Quezon kasong City. 11 counts. 11 counts ng... Hindi, estafa yun eh. Oh, kita mo? Kita mo, yan ba ang pagkakatiwalaan nyo? Estapador. Estapador. Jason sa estapador, kupal ka. Yan ba yun yung naharang sa Bureau of Immigration? Oh. Si Jason sa noon? Oo. Hindi ata nakalipad? Sa akin sa akin pagsusubaybay diyan, walang binalita na matino yan puro fake news talaga Ang dami, siya rin yung nagbalita na ang Pangulo daw ay dinala sa ospital. Dati pa yan, meron pa na parang pinukpok daw, meron pang ganun, pinukpok daw ni First Lady. Oo. Ang dami nilang ganun. Tama. Tapos makikita natin ang Pangulo, gwapong-gwapo pa rin at wala man lang pasa sa mukha. Kaya nga Alam mo, Jason sa, tingnan mo yung pintuan nyo. Kumakatok na yung mga uod. Malapit ka na sunduin. 1/4 na lang baga mo. Maawa ka sa sarili mo. Ha? Kakakasampa lang ng kaso yan ni Senator Risa Ontiveros. Dahil nga puro mapame-make news. Di ba? Malapit ka nang kunin. Grabe ka naman. Sa malapit ako. Pero kasi, attack dog ng mga Duterte yan At nasa payroll daw, di umano nasa payroll daw yan. Humigit kumulang 1 milyon. Hindi totoo yung Mima. Ha? Dahil nasa hearing ng Congress, tinanong yan. Oo, sinabi niya din. Tinanong yan, magkano ba sweldo mo sa SMNI? Ang sabi niya, 1 million. Per diba? month yun guys per month. Yun. Pero meron kasi akong nakikita dyan. Oo, meron akong nauulinagan na etong pagkakapahiya ng mga makapiling pro-China na mga senador at mga kakampi nila ay gusto nilang ibaling o i-divert yung issue. Kaya kahit na fake news, ginagawa nila. Nagtatagumpay naman kasi eto nga't pinag-uusapan natin. Pero mga kababayan ko, hindi ho natin to tatantanan. Yes. Kasi ang taong bayan, ulitin ko kanina, na sinabi ko na galit po ang taong bayan sa ginawa nila na tatanggol dito po sa nambabastos ng wawalang ya na opisyal ng China. Di ba ang tao, si Mima nando doon sa rally nung kamakailan. Kahapon. Kami Kayo. ni Mima. Sa Chinese Embassy. Iniwan nga ako ni Mima By the way guys pumunta po kami sa rally na yan para makiisa sa mga kapwa natin mamamayang Pilipino na talagang tuligsain itong ginagawang pambababoy, ginagawang harassment, ginagawang bullying ng China sa bansang Pilipinas. At medyo nakakalungkot dahil meron tayong 9 na senador na instead na ipaglaban ng ating inang bayan, abay bakit parang kinakatigan nila yung bansang nambubuli sa atin? Kasi parang may mga hangarin nga, may mga sariling agenda na tila umaasa, lalong-lalo na itong nagiging leader ng mga Duterte senators na si Marcoleta. Tama. Oo, na ngayon, parang kulang na lang himurin niya yung yung puwet ng China. Actually, yung mga eksenang ganap na yan, wala dun, durog sila Dahil nadurog sila, ang gusto nilang mangyari mga minamahal, i-divert yung attention. I-divert yung yung issue. Ibigayan na ng tuto. Oo nga, eto nga, nakakahiya po ito kung tutusin dahil tayo po bilang mga Pilipino, gaya nga ng sabi ni yumaong bayani Antonio Luna, bayan o sarili. Pinili ng mga senador na to na siyam, bayag. Wala naman sa choice. Wala ba yun? Alam nyo, matuto tayo sa history. Ito. Pakinggan nyo to sasabihin ko mga kababayan. Mima tsaka Nyulo. Nung unang panahon ng Hapon, meron nang makapili talaga. Ito yung mga tao na sinusukluban ng mga bayong. Tama. Ngayon, ang mga panahon na yan,
sila yung mga nagtuturo ng kapwa Pilipino para ipapatay sa mga Hapon. Isuplong. Sinusuplong nila yung mga makabayan, Oo. yung mga taong nagmamalasakit at lumalaban para sa kalayaan. Opo. Pero may mga kababayan tayo na katulad nung siyam na senador na talagang bukod sa dinipensahan, pinagtanggol itong Lantaran. itong nambabastos sa ating mga Pilipino, sa ating mga opisyal. Boss Mike, sila yung tinatawag na modern, oo. Kaya nga. Makabagong makapili. Mga taksil. Mga taksil yan tawag dyan. Alam nyo kasi, sa totoo silang Boss Mike Mima, ayos lang sana po kung civilian tayo. Medyo naging bayaran ka ng China. Sabihin natin masama, pero ayos lang. Civilian ka. Pero pag ikaw, lantarang, gobyerno ka, kinakampihan mo ang China, gaano kalaki ang atraso mo sa Pilipinas. Napaka-impokrito nyo at napaka-impacto nyo. Di ba? Kahit nga yung pagiging tolls, medyo nakakainis eh. Kasi grabe mga minamahal, mismong si Senator Risa Ontiveros, mismong itong si Jay Tariela, Tama. si Kiko Panghilinan, talagang tinitirada ng Chinese Embassy. Tapos parang tayo pa yung walang karapatang magsalita. Tama. Tinatanggalan tayo ng boses, tinatanggalan tayo ng karapatan, tinatanggalan tayo ng kalayaan na magsalita tungkol nga po sa ginagawa nilang pambubuli. Pero nagtatagumpay naman kasi yung hangarin ng China. Bakit kanyo? Ang hangarin nila, pag-away-awayin tayo. Yes. At social disorder. Ngayon, ang nangyayari, sa pamamagitan ng mga kumakampi sa kanila, tulad ng mga siyam na senador na mga, yan, nandiyan dyan. Pakapili. Yan, yung mga makapiling pro-China at iba pa na mga nasa paligid na tulad nila Mike Defensor at ni Chavit Singson at marami pang ibang mga vlogger na sunod-sunuran din. Yan po yung mga kasangkapan nila para guluhin ang bayan na ito nang magkaroon ng kaguluhan. Boss Mike, tanongin kita. Ano ba masakit? Yung edited picture ni Xi Jinping o yung putol na kamay ng sundalo ng Pilipino? Siyempre masakit yung putol na kamay ng sundalo. Di ba? Na hindi nila, narinig nyo ba na ipagtanggol yung sundalo? Yan ang problema sa mga makapiling pro-China. Tapos ang kakapal ng kanilang mga mukha, Boss Mike, nababati sila ng ng National Heroes Day. Oo. Diba? Yung sinasabi mo pa, Mima, yung nakasuot pa ng West Philippine Sea. Oo, yung atin ito, diba? Pinakita ko sa'yo yun, Boss Mike. Nakakatarantado yun, harap-harapan, lantaran. Di ba kayo nahihiya? Nasaan yung mga utak ninyo? Dapat sa inyo, kung meron kayong delikadesa, dapat nagre-resign or umaalis kayo. Diba? Oo. May pasuot-suot pa ng atin ito, West Philippine Sea. Tapos yung pala, dila itlog sa China. Biro mo, sarili mong dugo, sarili nyong lahi, tatalikuran nyo para sa pabor sa inyo, sa salapi. Di ba, Boss Mike? Saan pa ba? Saan pa ba? Saan pa ba tayo dadako? Kundi yung dalawa lang naman yan eh. Magkano? Oo. Hindi doon sa magkano, kundi yung kanilang pagmamahal sa kayamanan at kapangyarihan. Yun ang ano diyan eh, yun ang talagang sentro. Yan lang yung kanilang ninanais lagi. Yan yung kanilang hangarin. Yung bang ang kanilang kapangyarihan mas lumawak at yung kanilang kayamanan ay mas dumami. Boss Mike, ano ba masasabi mo diyan? Kasi yung iba natin, Mima at Boss Mike, yung iba natin mga kababayan kasi parang ayaw nila na pagtanggol ang ating bayan na kung sakasakali daw may gera, parang ganyan. Ay, hindi. Parang ayaw nila, parang maghihingi na lang tayo ng ayaw nila na parang hihingi na lang daw tayo ng tulong, hindi tayo walang kapasidad. Ano masasabi? Sino may sabi diyan? Yung iba yung mga DDS. Ito yan. Gera Sasagutin ko. Ano pa ba naman naaasahan mo? Ngayon pa nga lang hindi na nila kayang ipagtanggol. Tapos sasabihin pa na pag nagkagera, haharap sila. Malabo yun. Hindi mangyayari yun. Ngayon pa nga lang alam na natin yung posisyon nila Actually, Boss Mike, yung gera is napaka-expensive. Sobrang mahal magkaroon ng gera kasi syempre, unang tatamaan dyan yung ekonomiya. Pero teka muna, putulin kita. Okay. Bakit kailangan natin pumunta ng gera na hindi pa yan malabong-malabo pang mangyari? Unang-una, takot din naman ng China makipaggera. Tama. Bakit kanyo? Kung mayroong gegerahin na unang-una,
dapat yung Taiwan na. Tama. Eh bakit tayo? Dahil lang ba sa... Edited picture? Oo, dahil ba Actually, Boss Mike, baka... pangit si Xi Jinping doon sa picture? Baka propaganda, actually, propaganda yan ng mga DTS para takutin tayong mga Pilipino na wag magsalita, para takutin tayo na pabayaan na lang yung ginagawang pambubuli ng China sa bansang Pilipinas. Actually, nung panahon, Boss Mike, ni former President Duterte, limited lang po yung nakukuha nating balita tungkol sa West Philippines. Only si Harry Roque nga lang yung mayroong alam dyan. Tapos limited lang din yung binabalita sa mainstream media. Tapos malaman-laman natin sa panahon ni PBBM, ay, winwater cannon pala tayo. Ay, may harassment pala. Ngayon lang natin yung nalaman sa panahon ni PBBM. Buti pa nga yung administration ni President Bongbong Marcos, napaka-vocal sa nangyayari nga po, dito nga po sa ating exclusive economic zone. Tama. Diba? Alam mo, tama si Mima, ha? Nung panahon, mabalik lang natin sa kademonyohan ni Duterte. Alam nyo ba, si Duterte po ang nagpapasok po ng mga Chinese army diyan mismo sa ating AFP. Eto pa, Boss Mike, pakinggan nyo to, Mima. Kahapon or ni isang araw, tinalakay ni Rafi Tulfo, si Idol, Odette, Chari. Kinalakay ni Rafi Tulfo, yung si Duterte, pinayagan niyang magkaroon ng cell site mismo. Cell site, Boss Mike, cell site mismo sa loob ng base militar. Yun na nga. Pinapasok nga sa mga, mga dapat na hindi napapasok nila Nandyan sa Campo Aguinaldo. Pati Camp Crame. Yes. Pati EPI. Kita mo. Kasi nga, ang plano ni Duterte, dahil nabusog niya na yung sarili niya, sa kayamanan at kapangyarihan, baliwala na tayo. Mayaman na kaming pamilya Tama. Mayaman na si Sara, mayaman na si Pulong, mayaman na si Baste. Si Kitty nga kahit mag-party gabi-gabi, Kaya hindi na nga maghihirap Boss So ano Mike, pang kailangan ni Duterte? Kung hindi, pwede na tayong ibenta niya ng buong buo, ipamigay sa China para gawin ng probinsya. Ng China, tama. mukhang naibenta na nga. Meron yung gentleman's agreement before na tatandaan ninyo kung paano sabihin sa atin ni former President Duterte na ang karagatan sa West Philippine Sea ay isa lamang daw po yung papel. Tubig lang naman daw yan. Bakit kailangan nating pag-awayan? Kung tubig lang naman daw yan. Agree ka ba doon sa sinabi niya? Tubig lang naman daw ang West Philippine Sea. Alam hindi nyo, dapat nating pag-awayan. Kaya nga dahil nga, may plano talaga yan si Digong na sasabihin nila, strong leader. Strong leader, sinabi lang ni Xi Jinping, wag mo nang galawin yan, dilaan mo na lang betlog ko. Wala siyang ginawa. Samantalang ang ating Pangulong Bongbong Marcos, anong sabi? Hindi tayo yuyukod sa China o anuman dayuhan. At walang isusuko kahit na isang pulgadang parisukat. Tama! Na teritoryo natin. Tama! Naalala ko noon, sinabi ni former President Duterte na subukan nyo lang maglagay ng isang barkong pagpandigma dyan sa West Philippine Sea. Abay gegerahin tayo. Tama. Pero alam nyo kung ano yung nangyari sa panahon ni PBBM, naglagay siya doon ng isa. Genera ba tayo? At bumili pa ng bago. Tama. Ang tanong, genera ba tayo? Hindi. Diba hindi? So meaning, tinatakot lang tayo ng administrasyon ni former President Duterte na tayo ay gagirahin. In fact, hindi naman talaga totoo para hindi tayo manlaban or hayaan na lang natin yung ginagawang pambubuli or pagnanakaw ng China sa karagatan ng bansang Pilipinas. Alam mo yung pagkakapareho ni Digong sa China? Parehas silang magaling mamblap. Tama, Diba? Alam mo yung Boss Mike, tama yung sinabi mo Eto nga Diba Boss Mike, mamblap, ano ba yung pambablap pa? Hindi nila hinayaan i-repair ang MB Sierra Madre. Tandaan niyo yun? Kasi nga po, pag hindi mo yun na ni-repair, lumubog ang Sierra Madre sa China na yan. Hindi po hinayaan ni Digong na i-repair na yan para pag lumubog, extend na ang China. Masusulog ka na! Hindi ganito, natatandaan nyo ba yan mga minamahal yung issue tungkol sa BRP, Sierra Madre? Yun. Na kung saan may mga sundalo doon na araw-araw na nandoon nagbabantay sa ating karagatan. Tapos ang gusto lang ni Digong na mangyari, hayaan nyo nang mabulok yan. So pag nabulok yan, iisa lang yung ibig sabihin yan. Mawawala na ang ating sariling karagatan. Aangkinin nila yan. Actually, kung totoo man, mga minamahal, actually,
Di ba may sinabi sila na si Trillanes daw yung nagbenta ng... Oo, yung pang narrative nila. Kasi nga, alam mo, ang gawain ng mga kulto ni Duterte, yung gawain nila, pinapasa sa iba. Matagal na nating alam yan. At saka itong usapin ng gera-gera, noong pa yan, naratibo na nila yan, propaganda na nila yan, para lokohin ng taong bayan, para magalit kay Pangulong Bongbong. Kaya, hindi naman umubra yan, yung ganyang gera-gera. Maraming natatakot dahil ang balita ng mga DDS vlogger ay magkakagera na nga. Pati ho yung mga kababayan natin sa ibang bansa, nangangamba at natatakot para sa mga kamag-anak nila rito sa Pilipinas. Pero nangyari po ba? Hindi ho. Bakit to? Malabo ho mangyari yan. Actually, guys, yung gera talaga, nagko-cost po yan ng sobrang daming perang ibabato mo dyan. Dahil unang-una, yung gera po is unang matatamaan dyan yung ating ekonomiya. So, iniisip din ng China na kapag magkaroon ng gera, syempre may kakampi sa atin, diba? Yung, syempre, nunguna dyan yung USA, yung mga binubuli din ng, ng mga China, kaalyado ng Pilipinas. ng bansang Pilipinas. So, madaming kakampi sa atin. So, iisipin din ng China na, uy, mukhang tayo, baka tanggalan tayo ng supply, diba, sa ating ekonomiya. So, hindi nila itutuloy yung gera na yan. Pananakot lang yan. Ganito yan, Mima, kasi kaka-take off pa lang nila para mapalago yung kanilang ekonomiya, itong bansang China. Kaya hindi nila basta-basta isusugal yung kanilang nakamit na yan dahil matagal silang panahon na lugmok sa kahirapan. Tapos ngayon na nakakaangat sila, susugal ba? Kaya nga yung mga yan, dahil nga nakakaranas ngayon ng kapangyarihan at kalakasan ng mga pandigma, kinakaya-kaya nila yung mga maliliit na katulad natin. Noong panahon ni Apple Lakay, hindi umuubra yan. Kasi natatakot sila dahil si Pangulong Ferdinand Marcos Sr. noon, marami ng mga dinidevelop na mga sandata pandigma. Kaya walang nakakagalaw yan dyan. Boss Mike, tumako tayo dito sa best friend ni Mima Alicia na si Robin Padilla. Bombay na raw natin ang China. Alam mo, yan ang problema kapag bobo yung naboboto Pag bobong senador, bobong leader ang naihahalal ng taong bayan, kapahamakan para sa ating lahat. Actually, Boss Mike, meron pa siyang sinabi. Sabi niya, kasi yung issue dito, di ba, kay Jay Tariela. Ang sabi niya, ni Robin Padilla, kung hindi ka ng bastos, hindi ka din babastosin. So parang ini-insist niya na nauna daw pong ng bastos itong si Jay Tariela. Doon nga po sa picture na inedit na pangit si Xi Jinping. Di ba kung sumatotalin natin, sino nga ba talaga yung totoong nambastos? Hindi ba nakikita nyo naman yung ating mga mangingisda na binubuli? Nakikita nyo naman ang ating mga mangingisda na tinataboy. Diba? Nilalagyan ng floating barriers. Tama. Diba? Hindi nirerespeto ang on-clause, ang desisyon ng on-clause. Diba? Ang arbitral ruling. So, sino nga ba yung nambastos? Alam mo, Mima, ang talino talaga ng kaibigan mo si Robin Padilla. Alam mo bakit? Tama naman yung sinabi ni Jay Tariela. Jay Tariela, na ang pagbobomba po, ginagamit yan for emergency. May sunog, may ganyan. Hindi po yan ginagamit pambomba sa another bangka ng Pilipinas. Kasi ito pong pambobomba po, tandaan nyo po for emergency yan. Ang gustong gawin ni Robin, maging bastos din po tayo. Na gamitin natin if ever yung mga water cannon sa ibang bansa. Hindi po natin dapat ugaliin yun. Diba, Boss Mike? Hindi ka na nasanay. Ugaling DDS, ganyan talaga. War freak sila. Subukan mo nga batikusin si Duterte. Nandiyan dyan sila lahat sa comment section. Ibig sabihin, Boss Mike, yung sinasabi ni Robin Padilla na yung water cannon ginagamit daw sa sunog, ibig sabihin hindi alam ng mga Chekwa kung paano gamitin ang water cannon. Kaya nga Eto kasi yan alam mo, ako pabor na pabor ako kay Jay Tariela, si Commodore Tariela. Siyempre. Spokesperson ng Philippine Navy, no? Kasi napaka-diplomatikong tao. Kasi yun naman talaga. Once na ang leader ng bansa ay hindi nag-iisip, kumbagay pabugso-bugso, laging emosyon at damdamin ng pinapagana, hindi ka dadalhin yan sa mabuti. Kundi dadaling ka niyan
sa kawalan dahil talagang away lagi. Ay, nako, Boss Mike, naalala ko yan. Oo, recently nga lang, mayroong post yan si Robin Padilla na sinasabi niya na, di ba, magkasama na sila sa picture ni, di ba, ni Nino. General Torre. Oo, Sabi oo. niya paras kaming mga aso, pero hindi Oo. kami ugaling aso. Oo. So, meaning, pinapatunayan mo talaga na aso ka? Oo, tsaka Sinabi sinabi niya niya na. doon. Tsaka sinabi niya, hindi niya tinuturing na si kaaway niya daw si General Torre. Kita mo from a senator like you are implicating like that? How could you? Di ba nakakatawa kasi sasabihin niya pares daw kaming loyal sa aming mga amo. Loyal sa ibig sabihin hindi ka loyal sa bansang Pilipinas, Oo. loyal ka sa amo mo. Yun Yun naman yung talaga sinasabi eh. mo, Boss Mike, na na hindi nag-iisip. Oo. Diba? Wala Kasi- kabugso-bugso. Oo. Alam nyo, itong mga senador na kumakampi sa China at saka nananatili na humihimod sa wetpacks ni Digong, yan talaga yung mga senador lang ni Duterte, hindi ho senador ng Oo. hindi senador ng bayan, hindi senador ng tao. Oo. 'Di ba? Oo. So ang Robin Padilla wala nang bilang sa totoo eh. Ano pa, Boss Mike, dagdag ko bago ko makalimutan. Sabi pa ni Robin Padilla, anong sinasabi mo na pang rescue? Bakit daw ginagamit yung water cannon sa mga nagrarally? Galing na senador na to. Oy, Di ba? Hoy, may balita ako. Oh, ano? Yung mga makapili Oh, at saka yung mga pro-China, oh, may rally sila sa A30 Tama. hanggang A31. oo. Huwag na kayong magtaka kung maraming mga tao na pupunta na nakabayong ang ulo nila. Oh. 'Di ba? Actually, wala namang atang pupunta dun kung hindi sila mabibigyan ng bayong. Diba? Oo. Hindi nga sasaklob nga yung bayong eh. Habang nagrarally nakasaklob yung mga bayong sa ulo nila. Nandun ba si si Chavez Singson? Eh, Nandun syempre. ba yan? Andyon. Oh. Nandun din ba si Mike Defense? Eh, Andun. syempre. Oh. Ito, 'di ba hindi nga umubra yung kanilang impeachment complaint dahil putik na yan eh. Natulog yata sa pansitan tong mga ito Oh. at naunahan sila. Nagdadailan? Oo, ang daming Sabi, nagdadailan sila. Ang masaklap, walang congressman na gustong i-endorse. Aray. hindi meron. Oh. Naurong Ito din yata. yung yag balls. Oh. Nakalimutan yata isuot yung piluka. Ay! Oo, kaya hindi dumalo. Ayun yung junior peluka. Yun! Oo. Medyo- Nakalimutan eh. Teka muna, hindi ako makakadalo. Hindi ko suot eh. kaya yun. Oh, kaya Actually, nag-file sila ng impeachment complaint, mga minamahal. Tinulugan lang ata din. Or baka naman diversionary tactics lang nila. Kasi alam nilang may nauna nang nag-file. Alam nila na hindi na yan talaga tatanggapin. Oh. Diba? So, gumagawa na lang ata sila ng ingay. Tapos tingnan nyo, eventually, inatras din nila. Ganito yan. Oh. Ganito yan. 'Di ba paparating yung kanilang mega daw rally. rally. Kasi kailangan nila mag-ipon ng mga bala sa kanilang propaganda na yan para naman may masabi sa entablado yung mga loko-loko. Tama. Tulad yan, sasabihin nila, hindi tinanggap kayong aming impeachment complaint. Kasi alam nyo naman na talagang meron kaming isang senador na magpapatotoo. Oh. At meron kaming saldiko. Ganyan, di ba? Pero alam naman nila na talagang sinadya nila na talagang hindi maisampa. Kasi kung seryoso yung mga... Pwede bang magmura? Muray mo! Basta minura ko na siya. Sa isip ko, mga kababayan ko, yun ang mangyayari doon. Oh. Kasi nga, ang sabi nga natin dito, kung talagang may kalayaan po tayo, pwede kayong mag-file ng impeachment. Pero ang ginawa nyo po, nagpa-media lang kayo, nagpa-optics lang kayo, Yo. para nga sa susunod po na 30, 31, ay maisagawa nyo yung walang kwenta yung rally na magpapatraffic lang kayo sa EDSA. Tutuloy ko yung sinasabi ko. Oh. Kaya nga, yung kanilang ginawa na yun, alam nila na talagang walang tira yun. Oh. Kundi gagamitin lang na materyales nila sa parating na rally nila. Oh. Yung mga ganyang mga issue nila, meron kaming ganito, meron kaming ganyan. Pero ang totoo, wala talagang laman yung impeachment complaint nila. Wala ngang nag-pursue na congressman eh. Oo. Hindi ata nila alam na kailangan ng kongresista na mag-endorse. Tama. Hindi nga meron nga mag-i-endorse.
Yun, nakalimutan yung piluka isuot kaya hindi pumunta. Ito yun eh. Oo. Ngayon, ang ginagawa nila na alam naman nila na wala na talagang silbi ang impeachment complaint nila. Oh. Kung seryoso yan, ito ang tanong. Kung seryoso talaga kayo, bakit hindi nyo inagahan ang pagpunta? Imbis na nagmadaling araw kayo, nung unang-unang araw pa lang na pwede na magsampa ng impeachment complaint, hinayaan nyo pa yung isang kaalyado nyo na nauna. Diba? Tapos inaaway pa nila. Aray ko. Pwede naman pagbigyan. Hindi pa naman tapos ang araw. Meron pa naman na 1 taon. Kaya lang mukhang nauna yung Makabayan Black. So sa 2027 na sila. Siyempre, safe na. Yung grupo naman ni Chavit at saka ni Bingot na si Mike Defensor. At saka yung abogadong maitim. Di ba? Ano mo parang si Nobita? Dapat tawag mo doon, Nobita, king mo! Eto yon. Sa 2028 na sila kasi pila. Pila eh. Si Ferdinand Topacio. Pila eh. Wala eh. Si Topacio, nagpapasikat yun eh. Kailangan niya eh. Kasi di ba nag-oath siya dito sa PDP. Ano ka ba? Kailangan niyang magpakitang gilas. Baka kunin siyang senador. Diba? Ng mga Duterte. Kung gusto mong matalo, magtopasyo. Pero na ba siya naipanalong kaso? Naipanalo naman si Tebes sa yung kaso sa Maynila. Okay. Tapos, siyempre, pinuri-puri, sinakyan na naman ng mga DDS na tatanga-tanga. Sabi nila, ayan, clear na. Wala nang kaso si Tebes. Panalo sa kaso. Ibang kaso yun. Nakalimutan nila na marami palang kaso itong Tebes, nakakampi nila. Meron pa yung Digamo. Di ba? Ngayon, ang press release nila, ang vlog nila, ang mga sinasabi nila, wala nang kaso si Tebes. Kaya nga eh. Alam nyo, itong mga narrative nyo na paninira, pag-i-impeach sa Pangulong Bongbong Marcos, basang-basa na ng tao. Kasi ang tao po may sawa eh. Alam niyo yun, Boss Mike? Oo. Mima, may sawa yung tao. Kung ganyan, lagi kayong ganyan, nananawa na yung tao. Naririndi, kumbaga nabibingi. Tapos ang papangit nyo pa. Hindi lang asawa. Meron pang suya. Suya. Dual. Parang sinusuka na. Hindi, sa totoo lang, etong mga DDS, kailangan talaga nilang gawin yan. Hindi po pwede na hintuan. Kasi kapag hinintuan nila yan, yung bayad sa kanila, hihinto rin yan. Tama. Diba? Oo, kasi sayang nga naman ang binabayad ng mga Duterte, ang binabayad ni Xi Jinping. Diba? Hindi nyo madidinay yan na kayo'y bayaran ng China. Bakit kamo? Nagkaroon po tayo ng hearing sa Senado at meron kayong pagbabayad itong infinity para magpasira ng gobyerno ng Pangulong Bongbong Marcos. Hindi nyo man aminin, hindi nyo man sabihin, Diyos na ang bahala, sana kayo'y karmahin. Ay, grabe mga lines na yan. Humuhugot, aray ko. Anyway, diba? mga minamahal, tatanungin ko kayong dalawa. Mike. Total, magkakaroon na ng rally. Bukas na ata. Bukas. Oo. Umattend kaya tayo. Tapos, i-cover lang natin doon, no? Tingnan nyo kung gaano sila kakonti. Hindi kasi ganito, sawa na ang taong bayan sa paulit-ulit na rally-rally na yan. Unang-una, nakakaabala sa mga trabaho ng taong bayan. Ikalawa, nakakasagabal sila sa daanan. Ikatlo, wala namang nangyayari kapag kasakali na maging tagumpay yung kanilang pinaglalaban. Alam mo, So ngayon, anong kapakinabangan ng taong bayan? Kaya ang taong bayan, mulat na yan. alam nyo, mga part, from the very beginning, the very moment, from the very start, talagang may hakbang ng maisug. Diba? Ang dami na nilang sinagawang rally. Pinamahan pa ng IN. Diba? Ang dami na nilang sinagawang para mapatalsik, diba? Eto, si PBBM. In fairness naman sa mga kapatid nating Iglesia ni Cristo, talagang ginamit na nila yung dami ng ating kababayang mga kasapi ng Iglesia ni Cristo. Wala pa rin eh. Kasi hindi rin naman umayon yung pangkalahatang samahan ng Iglesia ni Cristo doon sa kanilang binabala. Kaya nga, yung rally nilang huli ay naging 2 araw na lang imbis na 3 Bakit? Kasi nga, maraming kumontra, maraming hindi sumang-ayon sa gusto ni Marcoleta
at ng kampo ni DDS. paano ba naman kasi? Pinasok nila doon si Amy Marcos na instead na yung rally is talagang dapat yung intention lang doon is sabihin yung narrative nila. Pinasok si Amy Marcos, siniraan si PBBM. Hindi naman yun yung narrative ng INC. Alam nyo, kayong mga nanggugulo sa bayan, tigil-tigilan nyo na yan. Ang gobyerno, ang Pangulo, ginagawa ang lahat ng paraan para maisaayos ang bawat buhay, pati korupsyon. Diba? Inaasikaso ng Pangulo yan. Pero itong mga trolls ng China, itong patakbo ni Xi Jinping, patakbo ng mga Duterte, manang-mana kayo kay Digong tsaka kay Sara. Ikumpara natin si Pangulong Bongbong kay Digong. Oh, sige, go! Si PBBM, gwapo. Si Digong, butas-butas ang mukha nito. Si PBBM, matangos ang ilong. Si Digong, parang loro. Si PBBM, tinatayuan ng China. Si Pangulong Bongbong, tinatayuan tayong mga Pilipino. Si PBBM, matapang. Si Digong, dinidirahan ng betlog ni Xi Jinping. Si Digong, magkamukha sila ni Xi Jinping. Pero ito matindi. Paramihan ng proyekto. Oh. Hindi nagsasalita ang Pangulo. Walang laway. Puro gawa ito. Tama. Si Digong, Okay ko, confidential funds. puro lang laway ang binanggit. Build daw. Oh. Pero hanggang ngayon, ni isa, dalawa, tatlo, mabibilang mo sa daliri mo, wala pang nagagawa. 6 na taon, nanungkulan, pinalobo ng gusto ang utang ng bayan ng kinang-inang yan. Oh. Pero bakit ganun? Oh. Wala pa rin tayong nakita na mega project na ginawa ni Digong. Oh, si Digo ay si BBM, ang tulay ni BBM, lahat pwede dumaan. Ang tulay ni Digong, bike lang ang pwede dumaan. Hoy, ang tibay nasira na pa. ang tibay ng tulay ni ni Pangulong Bongbong. Oo. Si Digong bumabagsak 'yon. Yun nga, bike lang ang pwede. Si Pangulong Bongbong may barkong bago. Oy! Actually, by the way mga minamahal, pinapalakas po ni President Bongbong Marcos yung defense natin. Oo. Diba? Samantalang nung panahon ni former President Duterte, hindi niya man lang inaasikaso yung defense natin. Parang Oo. okay lang na mabuli tayo ng China. Parang hindi siya naghahanda. Oo. Which is kailangan niya ng ating Coast Guard, ng ating military. Yes. Diba napalakasin yung defense? Mima, paano pagtutuunan ng panahon yung mga ganyang bagay na ginagawa ngayon ni Pangulong Bongbong? Ang busy-busy nilang buong mag-anak na nagnanakaw yun. Kaya nga, napakabuti talaga ng Pangulong. Ito na lang huwag na natin ang Pangulong Bongbong Marcos po, nire-respeto ang buhay ng tao, ng Pilipino. Di ba, Boss Si Mike? Pangulong Bongbong, pro-life. Si Pro-life. Digong, pinapatay ang kababayang Pilipino. Oh, di ba? Oh. Kaya deserve niya na nandun siya ngayon sa ICC, guys. Eto pa, Boss Mike, dugtong mo na. Si Pangulong Bongbong nagbibigay justisya. Si Digong, walang hustisyang magkakaroon. Pinalaya ang mga senador. Di ba? Si Revilla. Ito Oh. ulitin ko. Oh. Si Digong nagpapalaya ng mga kriminal magnanakaw sa bayan, ginagawang kakampi. Oh. Si Pangulong Bongbong, pinapakulong lahat yon. Yes! Diba? Nadali mo. Sige, Mima. Actually, mga minamahal, sobrang intense ng ating mga napag-uusapan Kaya ngayon. nga Pero mas intense pa din yung balita tungkol kay Duterte na mukhang wala na talaga. Hindi na pinayagan yung kanilang na sinasabi. Kasinungalingan. Oo na, 'di ba? Lagi nilang binubukas ng bibig noon. Makakalaya na si Digong. Oo. Teka muna, interim release. Eto, may hamon ako. Oh. Hamunin natin yung mga DDS. Sige. Paghamunan Ilabas tayo. nyo na lahat yung pinakamagaling nyo. Aanyayahan namin kayo kung sino. Pag-usapan natin kung paramihan ng proyekto, paramihan ng achievement, paramihan ng nagawang mabuti. Bilang presidente, ilalaban namin si Pangulo. Naku, si Digong wala niyan. Atras. Putik, Boss Mike, may gumagaya na nga sa atin May tinapat sila sa atin, ang papangit. Alam mo kasi gano'n naman 'Di ba parang China Gaya-gaya, nang buntot gagaya. maya. So, eto na ho mga kababayan, ang Bingador. Pilit ginagaya pero hindi magaya-gaya. Oo. Kung itatapat nyo yung kamukha naman ng mga bakulaw dyan, wag na. Yung kamukha ni Xi Jinping.
Tapos yung kamukha ni Bengot. Di ba? Kasi nga, alam mo, dito po sa amin, wala po kaming script. Makikita nyo po yung vlog nila, may mga coupon band sila doon. Ginaguide po sila, eto, siraan mo. Eto, banggitin mo. Kami wala po dito. Kung At ano saka- po ang ano, yun po kami. At saka never kaming nanira ha. Oo. Nagsasabi kami ng totoo. Hindi Tama. kami plastic sa mga dito sa studio, sa vlog namin. Hmm. Totoo yung sinasabi namin, yung nararamdaman namin, Oo. yung nafe-feel namin. Tama. Totoo yun. Hindi kami nakabatay sa script na binigay ni ganito. Walang ganon. Binigay ni Kibuloy. Hindi- Real talk to, real talk. Hindi kami ganon. Real talk lang kami rito, yung totoo lang. Oo. Hindi kami magtatakip at hindi kami mag-sugarcoat. Yes. Hindi katulad ng mga kampo ni Duterte na kulang na lang lagyan ng asukal yung puwet niya para himurin nila. Tapos meron pa silang tagline na para sa bayan, pero Oo. naka-China naman. Ang sasarap ninyong Kaya nga Ano eh, eh? alam nyo, real talk gusto nyo. Real talk, si Digong haharap na sa ICC. Yan! Tapos na ang kasinungalingan nyo. Ano masasabi nyo dyan? Eto yon. Ang pamilya o ang magkakapatid na Duterte, Oh. itong si Pulong Duterte, Sara Duterte, Baste Duterte, isama mo na si Kitty Duterte, na anak ni Digong. At ito naman si Kitty Duterte, anak naman ni Digong kay Hanilet. Anilet. Oo. At ito naman si Pulong ay parang iba rin ang nanay. Oo. At ito namang si Sara Duterte, anak ni Elizabeth Oo. at ni Baste. Oo. So yan yung magkapatid talaga. Mm. Di ba? Mm. Ngayon, mga kababayan ko, etong pamilya na ito yung nagpabalita, di ba? Hindi, inasawa din ni Hanilet si Digong. Hoy! Na dating asawa ni Elizabeth. Ay, actually, Para lang magkaroon ng idea yung mga tao. Oo. Kung ano ba yung yung Background ng pamilya. Background, ng pamilya. family background. Di ba? Oo. Ngayon, sino ang nagbalita na ang Digong daw hindi na makakakilala, hindi na makakaalala, Oo. wala nang masabi, kundi parang siraulo na siya. Oo. Kung i-describe ni Sarah, parang ganun eh. Oo, sabi pa Na- nga, kumakain na ng, Oo. kinakain yung sarili niyang diaper. Di ba? Ganun nila dinidescribe na si Digong. Mm-mm. Ngayon, ito ay pamamaraan para pigilan na humarap sa Yes. hukuman ng ICC Yes. si Digong. Oo. Actually, Ngayon ang nangyari, pinatingin sa mga dalubhasa Mm. na manunuri. Yes. Sinabi, Okay naman daw. stand to pit. Oh. Mm. Fit to stand Fit to- trial. Sorry. Fit to stand. Oo. So, ibig sabihin, sinungaling si Kaufman? Sinungaling kasi. Sinungaling talaga. So, Kasi ibig sabihin, sinungaling si Sarah? sinungaling. Pinanganak na sinungaling yan. So, ibig sabihin, sinungaling silang lahat na Ay, nagpapakalat? Pag apelido mo Duterte, sinungaling talaga. Ay, masama Yun na nga. Fit to stand na nga yan. Oo. Kasi sinabi na nga ng mga dalubhasa na ang Digong ay kaya niyang tayuan at kaya niyang ipagtanggol yung sarili niya at kaya niyang mga tuwiran dahil buong-buo pa naman yung isip niya. Alam nyo, Boss Mike and magandang Mima, ganito po kasi yan. Kaya po nila ayaw paharapin si Digong dito po in the international media and the community because they are afraid that the demonic Rodrigo Duterte will be exposed not only in the Philippines but every inch in the world. Grabe naman sa demon. Ano bang gusto mo? Satanic? Pero by the way, Parehas lang naman yun, sabi di ba? ni Digong, 'di ba, lahat ng supporters niya magsama-sama daw tayo sa impyerno. Oo. Hindi, yan po talaga yan. Kasi po, pag nakita po ng international, lahat po, buong mundo, tatalakayin po ang ginawa niyang kahayupan sa sarili niyang dugot kababayan, magkakaroon po ng galit. At yun po ang iniiwasan ng mga Duterte na kumalat. Kaya tinatago nila si Digong. Kaya ayaw nilang matuloy ang trial dahil po pag lumantad na po ang ginawa niya sa sariling bayan niya at kababayan niya, kakamuhian na po yung mga Duterte na yan. Kaya nga, ulitin ko uli yung sinabi ko, stand to pit nga. Oh. Ulitin mo. Stand to pit. Oh, yan. Bakit ka mo? Pitted. Kasi magugulat ang mga DDS. Oh. Dahil paglabas ni Digong, matagal na lang hindi nakikita. Oh. Mukha ang nasa paanan. Oh, di ba? Mukhang paa. Stand to pit nga.
Instant coffee. Makikita nyo na yung tatay yung karton. Hindi, sa- Live na live. Oh, sa totoo lang, ang tagal na nilang hindi nakikita yan. Oo. Oh, Buti. 'di ba? Ang tagal na nilang inaasam. Oo. Kaya Hindi, pa, balak nila talaga na paabutin niya ng 2028 para nang magamit din nila ng Yes. pagpapaawa effect. Yes. Kasi ang mamamayang Pilipino, mahabagin ng damdamin. Mm-mm. Nakakaawa naman si Digo. Sige, boto ko na lang si Tata. Oo. Diba? Uy, gwapo si... Inaapi Parang yung ganito. mga Duterte. Uy, gwapo si Bong Revilla. Iboto ko to. Di ba ganun yung karamihang mindset ng ibang mga Pilipino? Kaya totoo yan. Oy. Totoo yun. Uy, totoo yun. Kaya wag na kayong magtaka sa pagpapakita ni Digong sa February 23. Oo. Sigurado marami na mag-iiyakan ng mga membro ng kulto niya. Kaya kayo, Basta yung iyak, Boss Mike. kaya nga ako hindi na ako magtataka kung mukha niya yung nasa talampakan niya eh. Nyala, patingin nga ng mukhang iyak. Tatay! Betlog ko, korduroy! Pero alam nyo ba, na itong mga DDS, sa sobrang panatiko nila, kulang na lang gahasain nila si Digong yung karton na litrato niya. Grabe, Hindi nyo ba napansin? Boss Mike. Hindi nyo napansin? Putik na yan, oh. Ito, yung ibang mga kulto ni Duterte, binibihisan pa eh, may jacket pa, din nilalamig. Ayoko Teka, makamubon doon. alam nyo, meron pa, yung sinusubuan pa ng pagkain eh. Sino ang dapat nyo sisihin dyan? Sila si Digong. Sisihin nyo si Robin Padilla. Oo nga, no? Siya unang-una, putik na yan, kakapi niya. Yung karton. Ginaya ng mga DTS yung ginawa ni Robin Padilla. Oo nga eh. Eto, matindi. Meron pa ako nakita. Ano yun? Katabi sa pagtulog. Kulang na lang, sampahan niya eh. Oo. Pag nabasa si Tata Elizabeth, tay, wet ka. Uy, I think mga minamahal, meron ng syndrome yung ganyan. Oo, yung kahit karton, tinuturing nila na parang buhay kahit hindi naman. Oo. Parang sakit na yan eh. Aminin nyo to sasabihin ko. Karamihan sa mga DDS nai-inlove yan sa litrato. May ganun. Anong klaseng tao yon? Ano? Di yung mga DDS na bobo. Ay naku, Boss Mike, yari ka, ibig sabihin. Kasi yung litrato mo, binabalandra nila. Baka mamaya, pag nasaan ka din nila. Sabi ko nga sa'yo, ewan ko ba bakit yung mga litrato ko nasa kanila. Masyado na yatang inlove tong mga ito eh. Kaya wag na kayong magtaka kung sa mga kapitbahay yung DDS may umuungol habang tinititigan yung litrato ko Okay, so kasama rin natin nandyan si Loven Portes, Ramram Palma, Haitsu Suseth Tabor, Carlos Gonzalez, Maria Victoria Vasquez, Bernard Gilyes Sanya, Ruth Hara Joyce Mapa, Lency. Nandyan rin si Romy Montoya, Robbie Ariliaga, Felipe Abrina Jr., Marilyn Digma, Fairly Mustar. Nandyan rin si Jaime Ibrada, Elmar De Castro, and Haitsu Marinel Bascos. Okay. Mga kababayan ko, yan ating manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre din na mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon naming Diyos, sa araw nito ay buong pagpapakumbaba naming iniaalay sa iyo ang aming panalangin para sa aming bansa at para kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Bigyan mo po siya ng lakas, karunungan at malinaw na isip sa bawat desisyong kanyang gagawin. Ilayo mo siya sa anumang pakanib, paninira at masamang balak at balutan mo siya ng iyong banal na proteksyon saan man siya magpunta. Naway manatili siyang tapat sa bayan, matatag sa katotohanan at gabayan mo siya na maglingkod ng may malasakit, katarungan at pagmamahal sa kapwa para sa kapayapaan at ikabubuti ng sambayanang Pilipino. Idinadalangin ko to sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan and I hope to see you again on my next video. Sa bawat
bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mong matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita. Sa iyong pamumuno, bayan ay umaangat. Bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, boses mo'y umaabot. Dala ay pag-ahon, magtulungan, magkaisa. Sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap mong bansa, taas noo masagana. Manggagawa't magsasaka, binigyang halaga. Serbisyong totoo, hindi pagpapanggap. Ang puso ng bayan, ikaw ang hinahanap. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat.